Ay, nako, hello guys. Ay, nako, trabaho. Bakit nga ba kailangan pa magtrabaho, no? Pwede namang hindi na. Wala, hindi pwede. Magugutom ang ating mga pamilya pag hindi tayo nagtrabaho, ika nga. Oh. So, ay, nako, ano ba? Maghahanap ka ba ng trabaho? Wala kang experience? Nako, napakahirap ng maghanap ng trabaho nang walang experience. Lagi nang hinahanap ang ma-experience. Paano nga ba tayo magkaka-experience kung bagong graduate lang tayo, high school o ano man? Paano nga tayo matatanggap kung wala nga experience, di ba? Hirap. So kung kayo naghanap ng trabaho at meron ka nakita dyan na marami naman dyan sa mga bandang Malate, yan, sa Malate dyan, marami ano dyan, dikit ang mga agency dyan, pwede tayong pumasyal-pasyal dyan kung gusto natin maghanap ng trabaho. Saka kung kayo wala pang decide na trabaho, tips ko lang, no, napakaganda kung ang maumpisa mo is 5 Peter tatawag. Kasi napakarami yan. Mas ano yan dyan sa atin sa alisan, ng mga fabricator, yan, welder. Pero kung bago ka lang, wala ka pang experience dyan sa sinasabi ko na trabaho na yan, mga position, is huwag kang mag-ano na yung helper. Huwag kang mag-helper kasi wala ka lalong matutunan dyan. Kasi pagka nakaalis ka sa ibang lugar, katulad niya, makaalis ka dito, ka-abroad ka, sama ka lang dyan sa mga yung welder, mag-helper ka dyan, o kung ano-ano mang gawin, kung ano-ano mang ibigay sa iyo ng amo mo, foreman o supervisor. Kung hindi mo ganong tukoy yan, kunting aral-aral lang naman yan para kayo makapasa sa sa trabaho. Piliin mo yung 5 Peter. Mag 5 Peter ka na lang. Kahit hindi mo yan alam, panindigan mo, kumbaga. Kasi pwede mo naman yan aralin. Maaral mo naman yan. Mga ano dyan. Kasi kung makakapasok ng 5 Peter, kung bumagsak ka man dyan sa interview, helper pa rin. No? Helper, kumbaga sa yung babagsakan mo. Paano kung nakapasa ka? Diba? Hindi naman yung pare-parehas ang interviewhan sa mga ganyang 5 Peter, kasi may company na ang 5 Peter ay helper lang siya ng isang fabricator. So, diba? Kung makapasa nga, ayos. Pagdating mo naman doon sa pupunta mo, gusto mo mag-welder, pwede naman yung mangyari dahil yung kasama mo, yung welder mo, kung kayo magpa-5 Peter. At saka masyadong popular ang 5 Peter. Kahit sana. Yan, okay, no? So guys, ipapakita ko lang sa inyo itong isometric drawing na tinatawag, no? Ito, magpakita ka nga dito sa kanila. So yan guys, yan ang isometric drawing. So, palakihin natin para medyo kita nyo gusto. Yan ang isometric drawing. Makikita mo yan pagka yan ay ika ngayon nasa site ka na at bigyan ka ng isang trabaho, yan ang bibigay sa'yo, isometric drawing. So bago muna yan, kailangan nga makapasa ka muna sa interviewhan. So paano ba yan? Paano nga bang bumasa ng isang isometric drawing? Ayan, i-feed mo natin yung isometric drawing, no? Para mas alam magkaintindihan tayo. So, ayan. So, nakita nyo na ang isometric drawing. Kapag nakakita kayo yan, nasa interview nyo, bigyan kayo niyan, makita nyo mismo yan sa ibabaw na ng lamesa ng nag-interview. At minsan may wire yan. Wire yan, katulad nito. Wire. Pagka may nakita dyan sa table ng nag-interview, sinabi niya sa iyo na
Bali, ano mo yan, kung nakakaintindi ka ng isometric. Oo, agad ang sagot. Ngayon, pagka ipapabali mo sa'yo yan, yung ano na yan, minsan bigyan ka ng wire. Minsan yung wire nito, hindi katulad nito na malambot, na konting bali mo lang yan, ganyan. Pwede mo siyang unatin. Halos minsan karamihan ang binibigay na alambre is yung makapal. Yung mga 2mm, 3mm, 3.75 ang kapal. So, ang hirap nung tuwidin. Pagka naibali mo na, hirap na turin siya. Kaya, ingat-ingat lang tayo dun pagka naka-express tayo ng ganun. So, balik tayo dun sa isometric, no? Pagka bigyan ka ng isometric, tingnan mo kaagad dun yung sitwasyon ng isometric. Unang-una mong tatandaan dyan, tips ko lang, no? Tatandaan mo dyan lagi yung northing. Makikita mo yan sa bandang itaas ng drawing na N, may arrow. Yung arrow na yun, tingnan mo kung, kasi yun ang magbabase kung saan papunta yung tubo. Yung tubo na gagawin mo kung saan siya pumunta. Doon ka susunod. Okay? Ngayon, kung ipapabali siya yun sa'yo, pagkuha mo ng alambre, dapat yung bali mo, hindi yung kung saan sa nagpupunta. Yung halimbawa, bumalik ka ng paganyan, papunta sa'yo. Tapos ikot ka na naman, bumalik ka na naman ng paganyan. Tapos ikot ka na naman ulit ng pataas na yan, ikot. Tapos ikot ka na naman ulit, bumalik ka ulit ito. May hilo sa'yo yung mag-i-interview, paikot-ikot, baka paikuti ka lang pabalik. Paikutin ka palabas ng pinto, di ba? Sayang naman yung effort mo, yung gising, yung bihis, ligo sa umaga. Sayang naman kung di tayo makapasa. Dahil sa bali lang kahit na alam na natin yung bali, bago may interviewer kasi na mahigpit, doon pa lang sa visual ka lang, titinan ka lang kung paano ka kumilos, kung paano ka gumalaw, babagsak pa tayo, napakahirap. Sayang naman yung effort natin, no, sa umaga. So, ingat lang tayo sa mga ganong klase ng interviewer. Ang tips ko lang sa mga ganyang interview, sa experience ko lang, pagbabali tayo, titingnan mo, no, kabisaduhin mo na yung northing niya, yung galaw ng tubo sa papunta. Kung kabisado na natin yan, yung bali natin dapat isang direction lang. Ganito, halimbawa, nakita mo yung drawing mo na galing sa vertical, bago bumali ng papuntang halimbawa ng north, yan, yung north, yan, ganyan. Isang bali ka lang. Huwag mo nang iikot-ikutin kung saan pumunta yun, yung kamay mo. Itong isang kamay mo na to, ipermis mo lang yan kung saan bumali, yung unang mong bali, ikaw na tawag. Bago, yung isang kamay mo na to, gamitin mo itong kamay mo, tsaka itong mga daliri mo, kung saan pumunta. Halimbawa, unang bali mo, pumunta ng north. Tapos bumali, unang padalang bali, pumunta ng west. Yan, halimbawa ng west. Huwag mo nang ikot-ikutin. Itong kamay mo lang gamitin mo. Kung saan pumunta yan, doon mo na lang ibali yan. Yan, ganyan. Kung saan pumunta yan, sundan mo lang yun kung saan pumunta yung drawing na yun. Yan. Yan lang. Kung manipis, madali. Isang direction ka lang. Ang purpose kasi nun, pagka ganong fluent yung pinaka-moves mo, baka hindi na ipatuloy sa'yo ng mag-i-interview. Baka yan, malinis. Linis ang, ang bali mo. Ibig sabihin, may asasay ko ng mag-interview, marunong ka sa trabaho o sa pagtinang drawing. Kasi, yung moves mo, kaya nga tawag doon, yung motivate mo yung moves mo, hindi siya magulo tingnan, kaya may chance tayo na makalusot. Yung ganun lang tips din para hindi masyadong maaburido yung mag-i-interview sa atin, no? Kahit na yan ay ibang lahi, kahit na yan ay mga tinatawag na itik yan o Pilipino, meron niyang hinahanap sa atin na dapat nating gawin. Kumbaga sa moves na kakaiba,
na hindi niya nakikita pa doon sa mga naka-experience niya na interview niya. Kasi halos minsan naman yung mga ini-interview is ganun kung humawak ng wire. So dapat yung iyo kakaiba, di ba? Kailangan ginugulat mo rin yan yung mga nag-i-interview, hindi yung tayo magugulat, hindi tayo gugulatin. Tsaka yung padalawang tips is huwag kang kakabahan, huwag mong pairalin yung kaba mo pagka nadulo ka sa interviewan, kasi tayong mga Pilipino, pagka mga ganyang mga wala pa experience, nandiyan yung talagang kaba, hindi lang kabog kabog kumbaga. Iwasan natin yung ganun, imbis na alam natin yung ating gagawin, wala tayo sa focus kasi gawa ng ating kaba. Basta yung akin nung kasi nung ako sa una, niisip ko kasi lang noon na yung mag-i-interview sa akin ay yung mag-i-interview sa akin sa loob, yung kaibigan ko lang. Kaya yung kaba ko medyo nababawasan yung kaba ko. Kaya nung ako'y nasa loob, iba na yung makaramdam ko sa labas. Kasi yung inan ko sa isip ko na ang kausap ko lang ay isang kaibigan. So yun lang, ganun lang, para tayo medyo panatag, para madali natin ma-receive yung maliwanagan yung itatanong sa atin ng interviewer. At tatlo, yung dapat mayroon kang ang magtatawag yan, yung eye-to-eye contact. Pagka nandun ka na sa loob at ito mo na interview, at pag upo mo, pagka pinaupunan niya at tinanong ka, huwag ka kung saan tingin ng tingin. Dapat yung tingin mo, nakapokus ka lang doon sa kausap mo. Kung anong tatanong niya is mo kaagad, marireceive mo lang malinaw. Focus ka lang doon sa kanya, sa mata. Eye-to-eye contact nga, ika nga. So ano pa ba? Yun. Yung mga tinatanong ng interviewer, kahit hindi mo naman yung masagot lahat, at mga halimbawa 5 ang kanyang itinanong, out of 5 3 o 4, mas ganda kung naka-4 ka, isang mali mo, may chance pa rin tayo na makalusot, no? Wag lang yung out of 5 1 lang, 1, 2, medyo taglit tayo, diba? Kasabi sa atin, sige, tatawagan ka na lang, diba? So sayang ang pagkakataon. Kaya dapat sa mga ganyang interview, handa tayo hanggat maaari. Kung meron man tayo kaibigan na related sa kanya yung piping, pwede man tayo magtanong doon ng yung hindi mo ganong naunawaan, para sa ganon mapaghandaan mo yung interview. So yung bali-bali na yan, napaka-importante yan. Kaya dapat kakabisaduhin mo yung pagbabali ng wire doon sa isometric. Napakalaking halaga niyan, kasi diyan bumabase yung mag-interview kung talagang ikay marunong sa drawing. Kahit lang doon maipasa natin yan. So yun lang muna ang ating tutorial. Susunod mapaganda natin yung iba pang mga video. Sana makatulong itong tutorial na ito para sa